Puro bahay na ng gagambay. Kaya nga. Ayun, binaba ko na kahapon. Binaba ko na kahapon. Ayan at hulog na uli yung gilas at nakakita ng kanaw ng isda. Yan parami na uli ng parami yung mga ibon. Ibig sabihin pag may ibon may sinyalis ng isda kasi isda yung kinakain ng mga ibon na yan. At yung mga bangka na yan naman, yan, ang inuhuli niyan ay yung talupak. Yan, at abangan na lang natin mamaya kung ano yung mahuhuli ng pukot na yan. Siguro mga 1 oras at kalahati bago maibara yung lambat na yan. So yun na mga kakusi, yan na nata. Ang dami ng ibon dito sa tabing dagat to. Yan, sinyalis yan na maraming isda diyan. May kawa ng isda, yan o, at halos umano na dito sa buhangin yung mga ibon. Ang dami o. At kasi nga kahapon maraming nahuling dilis yung mga pukot. Merong naka 8 banyera, merong 6 na banyera, puro dilis yun, walang halong ibang isda talaga kundi dilis. O yan o, ang daming ibon o, hanggang doon sa malayo, yan o, puro ibon yan. So yun, hindi lang yung makikita, yung iniibunan na yun ay may mga isda na nagluluksuhan doon o, maliliit lang, kasi nga dilis lang yung mga iniibunang yan. At doon naman sa part na yun, makikita nyo na napakaraming bangka na kumpul-kumpul dyan, no? Ayan. Yan, ang hinuhuli naman yan ay yung kung tawagin dito sa amin ni talupak. Ano bang tawag sa ibang lugar ng talupak na yan? Dorado. Yan. Dorado yung tawag nila diyan. Sa ibang lugar ay dorado. Kung tawagin dito ay talupak. Pero magkaiba pa rin yun. Dito sa amin may tinatawag talagang dorado. Pero ibang yung dorado kasi medyo madilaw. Tapos yung hinuhuli nila diyan yung talupak, yung talaga purong puti.
At saka yung tawag doon, may isa pang isda silang inuhuli diyan, yung pipikat. Yan. Yan o, dami ng bangka o. Hanggang doon yan sa side na yun o. Ang dami o. Tapos yun, kung napapansin nyo yung Lubang Island, wala, malabo na yung Lubang Island. Yan yung Fortune Island. Yan, tipon-tipon na yung bangka diyan oh. Yan, mapapansin nyo dyan, yan, lalo yung sa mga malalayo sa dagat. Turuan ko lang kayo ng kaunting technique diyan. Mapapansin nyo dyan, basta diyan ay may bangka na nakatigil, ibig sabihin nakahuli na yan o nahigit na ng isda yung kanilang pain. May mga hila-hila silang pain, pero ang pain yan yung mga artificial fish ang ginagamit. Wala diyang nagamit ng talagang yung mga sariwang isda. Wala, puro mga artificial fish yan. Merong yung mga pinagsama-samang balahibo ng manok. Tapos yung may mga nabibili sa fishing supply na gagamitin na lang. Yan ang gamit nila diyan. Wala pa tayong mapansin na nakatigil. Yun, meron na yung kulay green doon sa pinakamalayo. Yun, nakatigil na yun. Ibig sabihin, ayun, nadawi na yun. Nakahuli na yun ng isda. Hindi na kaya ng hindi na kaya ng ating zoom. Sagad na. Oh, sagad na yung zoom eh. Kasi malayo na yan. Ganyan na lang yung zoom niya eh. So yan yun, sama-sama na yung bangka. Ibig sabihin na andun yung kawan ng isda. Pagka ganyang sama-sama na yung mga bangka, andyan na yung kawan ng isda. Yan, nag-uunahan na lang sila kung sino yung unang madadawi. Yan, at ano nyo, mga isang araw lang. Sa isang araw, makakapanood na kayo ng actual na fishing adventure namin. So yan na mga konsi, at bibisitahin lang natin yung isa sa mga project na ginagawa dito sa barangay. At ito ay bali sakop pa ng panunungkulan namin. Kasi nga hindi pa naman kami totally na resign na sa barangay. Meron pa kaming 1 month para mag-serbisyo sa barangay. So itong building na ito, isa ito sa mga naging project namin ni na Kapitan Esguerra. So yan, at bisitahin natin kung anong itsura ng loob. Ayan, bali ito ay ang itaas nito ay yan yung magiging opisina ng SK Hall ng SK, at ito naman ang magiging opisina ng mga senior citizen.
Yan. At sa ngayon ay labas na yung mga gumagawa dito dahil alas 5 na ng hapon. Yan, bisitahin natin yung loob. Ayan na. Medyo madami-dami pang trabaho dito kasi wala pa yung flooring. Tapos yan, nakaabang na yung kesame nila ilalagay. At ito, di ko alam kung anong mga anong room ito. Yan. Basta ito na yung kabuuan at gaya nga na sinabi ko, madami-dami pa yung gagawin dito. Ayan, at nandito yung isang kaibigan natin na dating taga rito sa Bukana. Ayan, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Yan, at nagluluto pala sa saing. Ayan, may laman ng bigas yung kaldero. At yan, nagpapadikit na ng apoy. Yan, ganito talaga yung buhay construction. Yan, pa kahoy-kahoy, uling. Yan, ito siya Bernie. Yan, isa sa mga kaibigan natin. Yan, mga barkadang digit talaga. Yan, at magsasaing na siya ng kanilang panghapunan. At yan ay hindi umiinom ng alak. Yan, at bisitahin natin yung taas. Kung anong tsura. Ngayon lang ako makakakyat dito simula nung gawin ito. Ay, bossing! Good afternoon! Yan. Ito yung hagdan para dito sa SK Hall. Tapos bali ito, dalawang building yung ginagawa dito. Yan yung sa kabila. Bali magkaiba yung contractor nito. So yan. Ito naman ang purpose nitong kabilang building na to. Ito naman ay evacuation center. Yan, may CR. Yan, bali, ano pa, wala pa rin kawawaan dito. Pero may mga trusses na ng bubong. Oh. Yan, may mga skim coat na. Ang mga walling. Napakaluang nito. Oh. Napakaluang nitong opisina. So yung kabila, isang araw na natin na papasukan yan yung kabila. So ayan. Yan, at may mga nakabang na rin mga wiring yan. Oh. Yan, mga kulay pula na yan, mga wiring yan. Yan, may nag-i-skim coat na. Oh. Yan. Ito maganda. Puro stainless na. Kasi dito sa tabing dagat kailangan talaga ay mga stainless. Tagal-tagal pa ito gawain. Ayan, at may mga semento pa sila dito. Tapos itong lugar na to, ito, ayan ay magiging daan yan. Kasi itong building na to, lampasan yan simulado sa kabila. Parehong kalsada yan, magkabila. Kaya pag natapos to, kapag may okasyon doon sa barangay hall, dito na dadaan yung mga sasakyan para hindi maabala yung mga ginaganap na
mga event doon sa barangay. Dito natatapusin itong aking vlog. Yan, at tambay lang kami dito sa cottage dahil labas na sila sa kanilang trabaho. At niyakag ko dito sa cottage para dito magpahinga ng kaunti, para ma-relax naman kasi malakas ang hangin dito, maaliwalas at masarap dito mag muni-muni. Ayan na mga kosi, hanggang dito na lang muna. Thank you sa inyo lahat. Bye bye.